Kontemporaryong tula. Ang kontemporaryong tula ay isang makabagong uri ng panulaan na gumagamit ng malayang taluturan, tumatalakay sa mga napapanahong isyu at naglalarawan ng damdamin sa kasalukuyang panahon. Nagsimula ito pagkatapos ng batas militar noong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ito ay lumaganap dahil sa ating pamamalakad ng ating gobyerno na hindi gusto ng mga mamamayan. Kaya maraming mga naisulat ang kumukontra sa ating gobyerno. Yan ang simula ng kontemporaryong tula. Narito ang mga ilang halimbawa o anyo ng kontemporaryong tula. Tugmang digulong, spoken word poetry, novelty songs, flip-top, pick-up lines. Una ay ang salitang tugmang digulong ay mula kay Dr. Paquito Badayos. Upang mapalago ang literaturang Pilipino, maaaring nasaan yung salawikain, tula o kasabihan. Kadalasan, ang tugmang digulong ay nababasa natin sa loob ng sasakyan, sa jeep, sa bus, o sa iba pang uri ng sasakyan. Narito yung mga halimbawa ng tugmang digulong. Spoken word poetry. Ang spoken word poetry ay isang uri ng sining kung saan binibigkas sa harap ng madla ang isang tula sa pamamagitan ng pagkukwento, masisiting damdamin at wastong ritmo. Hindi ito basta binabasa. Ito ay isinasabuhay gamit ang lakas ng boses at kilos ng katawan. Ang unang naggawa ng spoken word poetry sa Pilipinas ay ang katulad ng artist, katulad ni Cookie Tuason at ng mga samahan tulad ng Bigkas Pilipinas noong 2000. Sumikat talaga ang spoken word poetry dahil kay Juan Miguel Severo, dahil sa kanyang piyesa na sumikat sa mga social media at sa grupong Words Anonymous noong 2014. Maaari niyong bisitahin yung mga halimbawa ng spoken word poetry ni Cookie Tuason at ni Severo. And sa kasalukuyan, ang spoken word poetry ay nahaluan na ng katatawanan na pinauso naman ni Queen Yasmin. Novelty songs. Mga uri ng awitin na may temang nakakatawa, kakaiba at gimmick. Madalas itong sumasalamin sa kultura ng isang panahon, gumagamit ng mga di karaniwang salita o tunog, at may layuning magbigay ng aliw. Ang mga tanyag na Pilipinong novelty songs ay ang kinabibilangan ng Magellan ni Yoyoy Villame, Otso Otso ni Bayani Agbayani, at Spaghetti Song ng Sex Bomb Girls. Ang mga kantang ito ay may nakakatuwang tugtog at madaling tandaang mga salita. Ito yung mga ilang mga halimbawa. Okay, yung uso ngayon na kinanta ng Showtime Baby Dolls, yan ay isang halimbawa ng novelty song. Flip-top. Ang Flip-top Battle League ay ang kauna-unahan at pinakamalaking paligsahan ng rap battle sa Pilipinas na itinatag noong Pebrero 2010, kung saan ang isa sa unang founder nito ay si Enigma. Ang may pinakamaraming views sa kasaysayan ng Flip-top Battle
ay ang sagupaan ni Luni at Abra laban kina Shie at Smugglers. Tinatawag nilang 2x2 noong 2012. So, narito yung views, makikita ninyo. So, ibig sabihin, ang flip top ay kinagigiliwan talaga ng mga kabataan. Pickup lines. Nauso ang pickup lines sa Pilipinas noong mga taong 2010 hanggang sa 2012 dahil sa segment na boy pickup sa mga gag show na bubblegum sa pamumuno ni Ogie Alcacid. At lalo pang sumikat nang gamitin ito nang yumaong si Senadora Miriam Defensor Santiago sa kanyang mga talumpati at sa kanyang librong Stupid is Forever. Mga maikling pahayag ang pickup lines, mga biro o mga tanong na ginagamit para simulan ng usapan, mangakit o magpatawa sa isang taong gusto o nagugustuhan mo. Ginamit din ito sa pelikulang My Amnesia Girl. Narito yung ilang mga halimbawa. At yun lamang ang mga kontemporaryong tula sa Pilipinas.